Sa ikaapat po na pagkakataon ngayong buwan, sumadsad na sa panibagong all-time low ang piso kontra dolyar. Ngayon po, higit 60 pesos na ang palitan kada US dollar. Narito po ang report. Tila hindi natapos ang kalbaryo ni Juan de la Cruz sa gitna ng taas presyo sa petrolyo at sa domino effect nito sa iba pang mga serbisyo at bilihin. Sumabay na rin ang pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Ngayong araw, nagsara sa bagong all-time low na 60 pesos and 10 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar. Ito na ang unang beses na sumadsad sa 60 peso mark ang peso-dollar exchange rate. Ito na rin ang ika-4 na beses na nagtala ng bagong all-time low na palitan ng piso kontra dolyar sa loob lang ng buwan ng Marso. Una itong naitala noong March 9 kung saan nagsara sa 59 pesos at 50 centavos ang palitan. Sumakto ito sa kasagsagan ng pag-atake ng puwersa ng Amerika at Israel sa Iran na nagsimula noong February 28. Paliwanag ng isang ekonomista, unang tatamaan nito ay ang mga produktong inaangkat ng bansa, lalo na ang petrolyo. Ang problema, US dollar kasi ang ginagamit sa bentahan nito sa pandaigdigang merkado at sa paghina ng halaga ng piso, lalong mahal ang presyo ng langis. Iba pa ito sa usapin ng naiipit na supply dahil sa tensyon sa Strait of Hormuz. Well, considering na net importer ang Pilipinas, no, mas marami ang kailangan nating dolyar na kailangan nating bilhin para makatawid tayo ng mga ini-import natin. Ang petrolyo, ang presyo ng petrolyo ay umaakyat. Kung kaya kailangan natin ng mas maraming dolyar para makabili tayo ng petrolyo. Pagsama-samahin ng mahal na krudo at ang mahinang piso, lalong magiging magastos ang transport cost ng iba pang mga produkto. Kaya naman sa huli, talo ang taong bayan. Pagka kaunting galaw ng presyo ng mga bilihin, paggalaw ng presyo ng petrolyo, pamasahe, mga presyo ng pagkain, talagang mararamdaman agad ng mga minimum wage earners. Apektado rin ang mga OFW. Bagamat mas malaki ang makukuha nila matapos ipalit ang kinitang dolyares, kalbaryo naman ang nagtaas ang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Sa ngayon, patuloy ang pagbabantay ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa foreign exchange rate. Pero sakaling lumala ang sitwasyon, maaari raw magbenta ng US dollar ang BSP mula sa kanilang reserves para mapabagal ang pagsadsad ng halaga ng piso. Nagbabalita mula sa Frontline, Maloy Chivaria, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.